Hanggang kailan mo susundin at ipaglalaban ang tawag ng iyong laman? Hanggang kailan ka ba magpapadala sa tukso? Hanggat walang nakakahuli sa inyo? O hanggat na-excite pa ang pagkatao mo? Hello everyone! As usual, tingnan nyo naman ang ating damit. Ito pa rin yung damit natin since Monday. So, ibig sabihin, in one day, ayun, na-record natin ang mga videong ito. Kaya naman, itong boses na to, medyo strain na rin. So, sana pagpasensyahan nyo na muna rin ang ating boses hanggat bumalik ito. At kapag kaya ko naman talagang magre-record tayo ng panibagong video nang hindi kayo nag-iisip kung saan nyo nababasa o naririnig yung mga kwentong ating nire-repurpose. Huwag na nating patagalin. Ito na po ang tampok nating kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sino nga ba ang nanalo kung tukso at tawag ng laman ang labanan? Ilang porsyento nga ba sa lahat ng mga tinukso ang nagpadaig dito? Dear Mama Mia, hindi ko inaasahan na isang text lang ang magpapabago sa buong buhay ko. Libre ka ba mamaya? Kailangan kitang makausap. Galing ito sa bago naming kaopisina na itago natin sa pangalang Hana. Hindi siya ang tipo ng babae na magugustuhan o maaakit ka kaagad. Tahimik lang kasi siya. Pero kapag nakausap mo, halatang matalino at may pagka-misteryoso. Hindi ko alam kung bakit pumunta ako sa apartment niya nung gabing iyon. Siguro dahil sa curiosity. Siguro dahil sa boredom. Siguro hindi ko gustong aminin pero may kuryente sa pagitan namin. Pagdating ko, nakabukas ang ilaw niya sa sala. Mahina at makulimlim lang ang ilaw na yun. Nakaupo siya sa sofa, nakatingin sa bintana. "Salamat sa pagpunta mo ha," sabi niya. Pero ramdam ko sa tono niya na may mabigat siyang dinadala. Na tila may mabigat na iniwang alaala sa kanyang isipan. Hindi ako umupo kaagad. Tumayo lamang ako sa tapat niya at tahimik na nagmamasid sa kanyang mga susunod na sasabihin o babanggitin. "Hindi mo alam ang nangyari sa akin kahapon," sabi niya sa mahinang-mahinang boses. Na hindi ko alam kung nagsusumbong ba o kung ano. Tumigil ako sa aking paghinga. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong susunod na sasabihin sa kanyang tinuran. "Gusto mo bang marinig ang nangyari?" tanong niya. Tumango ako noon nang wala sa aking sarili, Mama Mia. At doon nagsimula ang gabi na alam kong hindi na magiging pareho ang buhay at pakikitungo namin sa isa't isa. Umupo kami sa sofa niya. Simula noon, bawat salita niya ay parang pintig sa puso ko. Alam mo, lagi akong nagtatago sa likod ng mga ngiti ko. Pero kahapon, may nangyari. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Sabi niya sa paputol-putol na pagkukwento. Hindi ko alam kung papaano ko siya tatanungin. Pero bigla siyang tumayo.
at saka lumapit sa akin. Hindi naman ako umalis. Hindi ako umatras. Siya naman ay tuloy-tuloy lang sa paglapit sa akin. Ang akala ko noon at ang tingin ko noon ay tila nag-slow-mo ang kapaligiran. At hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Hindi naman siya nagmamadali. Para bang tinatansya pa niya kung papayag akong maghawak kami ng kamay. Napakalambot ng kamay niya. At ramdam ko sa kamay na yun ang init. Ramdam ko ang kakaibang tensyon na hindi ako sigurado kung naramdaman din ba niya o ako lang yung merong mali siya sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama ito. Sabi niya sa akin, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang kanyang kamay sa aking kamay. At dun ko naisip na tila may pumasok sa pagitan namin. Isang bagay na alam kong pareho kaming mahihirapan sa pagtanggal. Hindi naman masyadong mahaba yung oras ng pag-uusap namin. Hindi naman katulad ng mga nasa pelikula na inaabot na ng ilang oras. Wala ring higit pa sa hawak kamay ang nangyari nung gabing yon. Maniwala ka't sa hindi, Mama Mia. Walang naganap na halik, walang naganap na yakapan. Pero kahit na ganon, kahit hindi kami lumagpas sa boundary na yon, ramdam mo sa bawat galaw. Kapwa kami nag-aalangan. Kapwa kami nagbabantayan sa bawat hakbang ng isa't isa. Sa gitna ng gabi, dumating ang text mula sa kanya. Huwag mo akong iiwan, ha? At salamat sa pakikinig mo. Hindi ko ito nabasa kaagad. Ewan ko. Nasa mesa ko noon ang cellphone ko. Kinabukasan, tsaka ko pa nabasa yung mensahe niya. Nasa kanyang cubicle na siya nakaharap sa akin. Nakatitig siya sa akin at dahil nga nabasa ko ang mensahe niya ay hinanap siya ng aking mga mata. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Hindi ko na tinanong kung anong ibig sabihin niya sa kanyang text message sa akin nung nakaraang hating gabi. Tiningnan ko lang siya. Tinitigan ko lang siya, Mama Mia, na para bang kaming dalawa lang ang tao sa loob ng opisina na yon. Pero hindi rin nagtagal ang titigan na yon. Kasi may mga dumating na. May mga kaopisina na kaming nagsidatingan galing sa kanilang meeting sa kabilang department. Hindi kami nagtagal sa pag-uusap sa pagitan ng aming mga mata. Ngunit bawat segundo na alam kong nagsusulyapan kami, parang ang mga tinginan namin ay tumatagos sa puso ko. Alam ko, Mama Mia, hindi na basta-basta ang pagkakaibigan naming dalawa. Hindi na lang ito matatapos sa pagiging magkaibigan o magkaopisina. Mama Mia, bago po ako natanggap sa opisina, inorient po kami na bawal pong magkaroon ng office affairs. Bawal na bawal yun dahil sa klase ng trabaho namin. Posible talaga na maapektuhan ang aming pagtatrabaho kung magkaroon kami ng karelasyon sa opisina. Posibleng merong mga confidential files na pwedeng mabulilyaso
o pwedeng makompromise. Kaya bawal na bawal talaga yon. Sa orientation pa lang, klinaro na talaga sa amin na termination ang magiging kapalit kapag nagkaroon ka ng karelasyon na kaopisina. Kinabukasan, pareho kaming naging normal sa harap ng iba. Nagkunwaring walang malalim na namamagitan sa amin. Ngunit alam ko, hindi na kailangan pang tanungin o pag-usapan. May isang bagay na kaming hindi maibabalik dahil sa gabing magkahawak ang aming kamay. Nandun ako sa pantry nung hinanap niya ako. May kailangan ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya nung magtagpo ang aming mga mata. Wala, sagot niya. Pero nakita ako sa mga mata niya. May gusto siyang sabihin. Hindi kami nakapag-usap ng maayos kasi nga ayaw naming may ibang makapansin. Ayaw naming may ibang makaalam. At ayaw naming may makahalata at magkaroon ng kahit nakatiting na pagdududa. Pero habang lumilipas ang oras, napansin kong lagi niyang tinitingnan ang mesa ko, ang notebook ko. Kahit simpleng bagay lang na sa akin ay tinitignan niya. At sa hapong yun naramdaman ko o nakaramdam ako ng isang urge na hindi ko kayang tanggihan. Hindi ko alam kung bakit pumunta ako sa apartment niya ulit kinagabihan. Siguro dahil mas lalo akong nag-curious tungkol sa kanya. Siguro dahil lalo akong na-excite kung saan pa kami dadalhin sa aming pagkakaibigan. Siguro, Mama Mia, hindi ko lang magawang aminin na gusto ko rin siya. Na gusto ko siyang mas makilala pa, gusto ko siyang mas makausap, at gusto ko siyang mas makasama. Kumatok ako sa apartment niya. Narinig ko ang boses niya sa loob. Pasok, bukas yan. Pagpasok ko, naroon siya. Nakasandal ulit sa kanyang sofa. Nakatitig ulit sa bintana, gaya nung unang beses na pumunta ako doon. Salamat ulit sa pagpunta mo ha, sabi niya. Ngunit hindi siya ngumiti nung sinasabi niya yon, ni hindi rin siya tumingin sa akin. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa natin. Hindi ko alam kung tama na pinapapunta kita dito. Sabi niya. Alam ko. Sagot ko habang dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Hindi siya umatras, Mama Mia. At hindi rin naman ako huminto sa dahan-dahan kong paglalakad. Lumapit ako. Huminga ng malapit sa kanya. Hindi ko naman siya kaagad na hinalikan. Pero naramdaman ko na parang nanginig ang kanyang katawan. Naramdaman ko ang singaw ng init mula sa katawan niya na pumupunta sa katawan ko. Umawak ako sa kamay niya, gaya ng paghawak niya noon sa kamay ko. Napakalambot pa rin talaga ng palad niya. Mga palad na parang hindi alam ang gawaing bahay. Mga palad na parang hindi pa dumapo kahit na kaninong balat. Ramdam mo ang tensyon, ang tibok ng puso namin na halos magkasabay na. Hindi siya nagsasalita at hindi rin naman ako nagsasalita. Para bang may invisible line na alam naming hindi dapat namin lampasan. Pero alam ko rin na pareho naming gustong subukan.
At nang bigla siyang humarap sa akin, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ko nung mga panahon na yon. Hinawakan ko ang mukha niya gamit ang kamay ko. Tinignan ko ang kanyang mga mata, palipat-lipat sa kanyang labi, at doon ay hinalikan ko siya. Sandali lang ang halik na yon, halos dampi lang. Pero ramdam naming pareho na isa na itong simula ng bagay na hindi na namin mapipigilan. Pagkatapos ng halik ay huminga siya ng malalim. Hindi naman niya ako itinulak palayo. Pero ang kanyang sumunod na sinabi ay tila pupunyal na tumarak sa aking dibdib. Hindi tayo dapat ganito. Hindi dapat natin tinawid to. Pareho naming alam yon, Mama Mia. At pareho din naming alam na hindi na namin maibabalik pa sa dati ang lahat. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yon ay natahimik kami. Gusto mo ba ng kape? Tumango ako. Tumayo siya at pumunta sa kusina ng apartment niya at nagtimpla ng kape. May bitbit siyang 2 tasa ng kape nung bumalik siya sa sofa. Uminom lang kami ng kape. Walang salitang namumutawi sa aming mga labi, na para bang parehong nakikiramdam lamang at walang gustong maunang magsalita o umamin. Nung maubos na ang kape ay tumayo ako. Alis na ako. Gabing-gabi na, may pasok pa bukas. Tumayo din siya at tumango. Inihatid niya ako palabas ng pintuan. Nakailang hakbang pa ako nung lingunin ko siya. Pumalik ako pagkatapos ay siniil ko siya ng halik at saka tumalikod at umalis na. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang nagtulak sa akin para gawin ang bagay na yun. Kinabukasan, gaya ng dati, pareho kaming nagkunwaring normal lang ang relasyon namin sa opisina. Pareho kaming nagkunwaring walang namagitang halik sa aming dalawa. Ngunit bawat titig, bawat galaw, bawat maliliit na pagkakataon na magkadapo ang mga balat namin, ay may kakaibang init na naglalakbay sa aming mga katawan. Hindi kami nakakapagsalita ng maayos. Pero may mga palihim kaming text messages sa isa't isa. Lalo na paggabi, lagi siyang may text message sa akin. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Hindi ko makakalimutan ang mga labi mo sa mga labi ko. Yun ang mensahe niyang paulit-ulit kong binabasa. At bawat pagkakataon na binabasa ko yun, may kakaibang kilig itong hatid sa aking damdamin. Mama Mia, pareho kami ng iniisip. Isang bagay na mali ang aming ginagawa. Ngunit isang bagay na lubha namang nakakaadik. Na para bang sa bawat paglipas ng oras at araw, ay mas lalo pa akong natutokso sa kanya. Mas lalo ko siyang hindi makalimutan. At aaminin ko po, Mama Mia, may mga pagkakataon na kapag nasa banyo ako, lagi ko siyang naiisip. Kapag nagpapaligaya ako ng sarili, mukha niya, labi niya ang nasa imagination ko. Pangalan niya ang mahina kong binabanggit kapag naaabot ko na ang rurok ng kaligayahan. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagbago bigla ang dynamics sa opisina. Hindi lang kami basta magkaibigan.
Hindi rin lang kami basta magka-opisina. Alam naming pareho kahit hindi man namin gustong ipakita at ipaalam sa iba na may tensyon sa pagitan namin. At bawat galaw, bawat usapan ay parang may lihim na nag-uugnay sa aming mga katawan. Ngunit ang mas masahol pa, Mama Mia, sa tuwing magkalapit kami sa pantry, sa elevator, sa corridor, nararamdaman ko na gusto niyang mas mapalapit pa ako sa kanya. At hindi ko naman po itatanggi na ganun din ang gusto ko. Parang apoy sa loob ng katawan na hindi ko alam kung paano patayin. Parang isang lubhang napakatinding pagnanasa na hindi ko alam kung paano pigilin. Hindi ko inaasahan pero isang gabi ay nag-text na naman siya. Pwede ka bang pumunta ulit dito? Hindi ko na kayang mag-isa. Hindi ko tinanong kung bakit. Sumakay agad ako ng motor ko kahit gabi na at maulan pa noon. Napakalamig ng hangin. Ngunit Mama Mia, hindi ko ramdam ang lamig na yon. Mas ramdam ko ang tensyon at ang init ng aking katawan sa bawat segundong pagbabiyahe ko papunta sa kanyang apartment. Pagdating ko sa apartment niya, hindi na ako kumatok. Alam ko na agad na bukas yun. Agad ko nang pinihit ang doorknob at pagkabukas ko ay hindi ko siya nakita sa sala. Sinara ko ang pinto at dumiretso pa ako. Ilang hakbang pa ay nakita ko siyang nakasandal sa mesa sa kusina. Salamat ulit sa pagpunta mo. Sabi niya na parang may konting ngiti na hindi ko matukoy kung totoo ba ang ngiting iyon o imagination ko lang. Umupo ako sa isang silya malapit sa kanya. Pero may distansya pa rin yon. Huminga siya ng malalim. Alam kong hindi tama to. Alam kong hindi tama na pinapapunta kita rito pero hindi ko kaya. Sabi niya. Ngunit bago pa ako makasagot ay lumapit na siya sa akin. Wala nang sali-salita, Mama Mia. Hindi na rin siya humingi ng kahit na anong permiso mula sa akin. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi naman marahas ang paghawak niya. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung anong una kong naramdaman. Ang lambot ba ng kanyang palad o ang init na sumisingaw sa kanyang balat? Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan kahit napakaulan pa nung gabing yon. Ramdam ko ang tibok ng mga puso naming dalawa na sabay na para bang sumasayaw. Tumigil siya. Tumigil din ako. Para kaming statwa. Parang ang mundo namin ay huminto sa loob ng apartment na yon. Niyakap niya ako. Sa simpleng yakapan naming dalawa, ramdam ko na gustong-gusto na naming tawirin ang isang nakakatakot, ngunit nakaka-excite din na linya. Hindi kami nagtagal sa kusina niya. Pumunta kami sa sofa. Unti-unti siyang lumapit sa akin nung nakaupo na kami doon. Mama Mia, bawat paglapit niya ay parang nadadagdagan ang apoy na nararamdaman ko sa aking katawan. Hindi naman siya nagmamadali. Pero sa kanyang pagdadahan-dahan, tila mas lalo akong naaakit. Tila mas lalo akong nahihipnotismo at hindi ko kayang ilayo ang mga mata ko sa kanya.
Ramdam na ramdam naming pareho ang init ng bawat galaw naming dalawa, bawat paghinga. Ang bagay na yun, hindi ko kailanman naramdaman kahit kanino. Totoo pala yun, na merong isang taong magpaparamdam sa'yo ng mga bagay na hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo. Habang nakatingin siya sa akin, ay dahan-dahan niyang nilagay ang kaniyang kamay sa braso ko. Hinawakan ko rin ang kaniyang kamay at dahan-dahan inilapit ko ang aking muka sa kaniyang muka. Humarap siya sa akin. Nagtagpo ng marahan ang mga noo namin. Humihinga at humihinga kami ng sabay. Hindi kami nag-uusap. Ngunit ramdam namin ang isang linya na hindi namin dapat tawirin. Kaso Mama Mia, pareho naman naming gustong subukan kung anong mangyayari kapag nilampasan namin ang linya na yon. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Singbilis din ang tibok ng puso niya. Isang segundo na para bang buong mundo namin ay huminto. At nang bahagyang humarap ako para halikan siya sa kanyang labi, ay pinatigil niya ako. Hindi tayo dapat ganito, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit hindi siya umatras. Hindi rin naman ako, Mama Mia. Huli naming inilapat ang noo ng isa't isa. Alis na ako. Gabi na. Sabi ko sabay halik ng bigla sa kanyang labi at tumayo at saka hindi ko na siya inantay pa na sumagot. Agad akong tumungtong sa motor ko at pinaharurot ko yun pauwi ng bahay. Kinabukasan, pareho ulit kaming nagkunwaring walang nangyayaring kakaiba sa pagitan namin. Pareho ulit kaming pilit na pinapagawang normal ang aming mga kilos. Ngunit sa tuwing magtatama ang aming mga tingin, sa tuwing magtatama ng bahagya ang aming mga balat, sa tuwing nagsasalita ang isa't isa kahit hindi naman kami ang magkausap, ay naramdaman kong lalong tumitindi ang init sa pagitan namin. Hindi lang basta galaw o halik. Ito ay kakaibang tensyon na ng katawan na alam naming panahon na lang ang aming hihintayin at pareho na naming pagbibigyan. May guilt, may takot na baka mahuli, ngunit may excitement, may thrill na baka hindi. May thrill sa pag-iisip na meron kaming kailangang itago sa maraming tao. Sa pantry, habang naglalagay ako ng kape sa mug, ay naramdaman ko ang braso niya sa akin. Alam kong siya yun kahit nakatalikod ako at kahit hindi siya nagsasalita. Sa kanya ko lang kasi naramdaman ang ganong klaseng init. At dahil lang gusto niyang lumapit sa akin noon, ay nagkunwari din siyang nagtitimpla ng kape. Dahil nasa malapit ko ang kettle, ay dun siya lumapit at bahagya niyang inihawak ang kamay niya sa braso ko. Hindi ko yun inalis, hindi rin naman niya inalis. Ramdam naming pareho ang isang lihim na nagsisimulang lumaki at pareho naming alam na mali. Ngunit pareho din naming hindi kayang maiwasan. Kung wala pang kaopisina namin na dumating, baka mas natagalan pa kami sa pagnamnam ng init ng katawan ng bawat isa sa pamamagitan ng aming mga braso. Pero nung naramdaman naming may papasok, ay para po kaming napaso at biglang naglayo. Gabi na namang muli pagkatapos ng office hours. Muli kaming nagkikita sa kanyang apartment.
Hindi na ito simpleng panay text o pag-upo lamang sa sofa. Pagpasok ko ay bahagyang nakabukas ang ilaw sa sala. Mahina lamang ang ilaw na yon. Nakatingin siya sa akin. Ilang saglit pa ay napapikit siya. "Salamat sa palagian mong pagpunta," sabi niya. Ngunit ramdam na ramdam ko sa boses niya noon ang kaba. Agad akong umupo sa tabi niya kahit hindi pa niya ako inaanyayahan. Hindi pa rin kami nagsasalita, pero ramdam ko ang tibok ng kaniyang katawan. Isang kuryenteng alam kong gahibla na lang ang pumipigil sa akin na wag hawakan yon na tuluyang mapasok. Bigla niyang inabot ang kamay niya at hindi ko inalis yon. Hinawakan ko ang kamay niya ng marahan. Parang ninanamnam ko ang bawat ugat ng kaniyang kamay at bawat hugis nito. Naramdaman naming pareho, Mama Mia, na pumapasok na kami sa isang bagay na hindi namin alam kung aming malalabasan. Nang tumayo siya ay lumapit siya sa akin at inilapit ang ulo niya sa balikat ko. Hindi niya ako hinalikan. Hindi rin naman ako humawak sa kanya sa pagkakataon na yon. Ngunit ramdam namin isang yakap na nagdulot ng libu-libong emosyon sa loob ng ilang segundo lamang. Huminga siya ng malalim at ako rin naman dahil hindi ko na kayang pigilan ang napakabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi kami nagsasalita, na para bang nagpapakiramdaman lang kami sa isa't isa. Ang katahimikan namin na yon ay mas malakas pa sa anumang salita. Hindi na namin mapigilan ang aming mga damdamin. Humarap siya sa akin at sa sandaling iyon nakita ko ang mga mata niya. May takot, may excitement, may init at pagnanasa. "Wag nating," sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Ngunit hindi siya umatras at hindi rin niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Ako din naman, Mama Mia, ay tila tinatansya ko siya. Hindi din ako umatras. Hinawakan ko ang mukha niya. Marahan. Inangat ko ang kaniyang mukha. Tinitigan ko ang kaniyang mga mata. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya na tila ba tinatansya ko kung papayag siyang halikan ko siyang muli. At pumikit siya, Mama Mia. Ang pagpikit na yon ay tila hudyat ko na pumapayag siya. Hinalikan ko siya. Hindi masyadong maikli pero hindi rin masyadong matagal ang halik na yon. Tamang tagal lang para maramdaman namin ang init, ang presensya, ang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng halik ay huminga kami ng sabay. Hindi na natin maibabalik sa dati ang relasyon natin. Hindi na natin kakayaning magpanggap na magkaibigan lang tayo, sabi niya sa halos pabulong na boses. Tumango ako. Pareho naming alam yon. May pintuan nang nabuksan sa pagitan namin. At ang pintuang iyon, hinding-hindi na muling magsasara pa. Kung magsasara man, hinding-hindi na kami muling makakabalik pa. Kinabukasan, pareho naming ramdam ang pagpupumilit at pagsusumikap namin na magkunwaring walang nangyari, na magkunwaring normal lang ang lahat sa opisina. Kaya lang, Mama Mia, mas lalong tumitindi ang tensyon at ang init sa pagitan namin. Sa bawat galaw, sa bawat titig. Sa tuwing magka-meeting kami sa boardroom, magkaharap pa talaga kaming dalawa.
Alam kong pareho kaming walang naiintindihan sa mga sinasabi ng mga boss namin habang nagmi-meeting. Pareho kaming walang naririnig kasi pareho kaming palihim na nagtititigan. Bawat galaw, bawat titig ay tila sinisindihan palalo ang init ng aming katawan. Hindi lang ito tungkol sa gabing yon. Ito ay tungkol sa bawat maliliit na bagay. Ang simpleng pagdadapo ng aming mga kamay sa pantry, ang bawat paglapit namin kapag pareho kaming nasa elevator at maraming tao, ang bawat pagkakataong magkalapit kami sa koridor. Mama Mia, hanggang sa may usap-usapan sa opisina tungkol sa bagong project na dapat naming tapusin. Kasi ang project na yun ay napakalaki at natatakot ang boss namin na kapag hindi namin yun ma-deliver ng maayos, hindi na babalik sa amin yung kliyente. Kaya pareho kaming nakaka-overtime. Kaya lang Mama Mia, dahil nasanay na kami tuwing gabi na nagkikita kami ng palihim sa kaniyang apartment, may mga pagkakataon na kapag gumagabi na ay mas lalong tumitindi ang tinginan naming dalawa. Kung mahuhuli kami ng boss na distracted o hindi makatutok sa proyekto, alam naming pareho may kakaibang consequence yun. Ngunit sa bawat galaw namin, kahit alam naming mali, parang lalo kaming sinusubukan ng sandali. Lalo kaming sinusubukan ng pagkakataon. Pagkatapos ng overtime namin, ay tinext niya ako. Dumiretso ka sa apartment. Diretso na ako dun ngayon. Magta-taxi ako. Mama Mia, alam naming pareho. Nahihigit pa sa yakapan at halik ang mamamagitan sa amin kung ipagpapatuloy namin ang palihim naming pagkikita. Alam naming pareho na darating ang araw, darating ang punto kung kailan hindi na namin kayang pigilan pa ang nag-aalab naming mga damdamin. Hindi na lang ito basta kagustuhang maglapit kami sa isa't isa. Pagpasok ko sa apartment niya dahil bukas na naman yon, na tila ba nag-aanyayat palagi sa akin, ay may kakaibang lamig sa hangin. Ngunit mas lalong nangingibabaw ang init sa pagitan naming dalawa. Hindi siya nakangiti, nakatingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang nag-aanyaya at nagbabala din sa parehong pagkakataon. Alam nating ngayong gabing ito, hindi na natin mapipigilan ang ating mga damdamin. Handa ka na ba? Tanong niya sa boses na mahinahon pero naririnig mong nanginginig. Tumango ako at dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Tsaka nahawakan namin ang isa't isa sa tamang paraan, na para bang tinatansya pa namin ang aming mga kilos. Para bang pareho kaming kinakabahan, na para bang pareho naming first time na mararanasan ang bagay na yon, Mama Mia. Dahan-dahan lang, hindi marahas, hindi nagmamadali, na para bang ninanamnam namin ang init ng gabi. Hinalikan ko siya. Unang halik yon na may kasamang laway at dila. Humiga kami sa sofa. Hindi pa rin kami nagsasalita. Ang bawat galaw, ang bawat hawak, ang bawat pagkukuskusan ng balat namin sa isa't isa ay parang lalong nagpapatindi ng dumadaloy na kuryente sa aming katawan.
Hinawakan ko ang mukha niya. Hinawakan niya ang braso ko. Pagkatapos, sa marahan na paraan, hinalikan ko ulit siya sa kanyang mga labi. Nagtagal ang halik na yun, Mama Mia, na para bang sinasabi namin sa pagitan ng aming paghahalikan na eto na, wala nang pag-urong pa at wala nang atrasan pa. Dahan-dahang humaplos ang mga kamay namin sa katawan ng bawat isa. Hindi kami nagmamadali. Dahan-dahan lang yun na tila ba mas lalo pang nakakaakit. Ramdam naming pareho na ito yung sandaling napakatagal na naming hinihintay. Ito yung tagpong napakatagal na naming pinipigilang mangyari. Ngunit alam namin na nakatakda pa rin talagang mangyari. Paglipas ng ilang minuto, hindi lang halik ang nangyari sa amin. Ang katawan naming dalawa ay nagsimulang magtagpo sa init, sa lambot, sa bawat indayog ng aming katawan, at sa bawat paghinga ng aming mga baga. Hindi namin kailangang magsalita. Ang bawat hininga, bawat titig, bawat hawak ay may hatid na kwento na lalong naglalapit sa aming katawan. At doon, sa gabing yun, pareho na naming alam. May ginawa na kaming mali. Pero kahit alam naming mali, kahit alam naming hindi tama, ang pagkakamaling yun ay gusto pa naming ulitin ng ulitin. Hindi ko alam kung paano talaga nagsimula ang lahat. Ngunit nang maramdaman ko ang init ng katawan niya sa sofa, alam kong hindi na ito simpleng ugnayan lang. Hindi lang ito simpleng pling-pling lang na hanggang yakapan o halikan lang. Hinawakan ko ang mukha niya sa kamay ko. Hinawakan niya ang braso ko. Na para bang nagtatalo at nagpapagalingan kaming dalawa sa paghawak sa katawan ng isa't isa. Na parang pareho kaming nag-aalangan, parehong nagmamatsyag, nagtatantyahan at nagbabantayan. Ngunit nang dahan-dahan ko siyang hinalikan, hindi na niya inalis ang kanyang sarili sa akin. Bagkus ay naramdaman ko na lalo pa niya akong kinakabig palapit sa kanya. Sa bawat halik, ramdam ko ang init ng katawan niya. Ramdam ko ang tibok ng mga puso naming dalawa na parang sumasayaw sa ilalim ng dilim. Magkasabay, sabay na umiikot ang mundo namin. Dahan-dahan, habang hindi pa rin kami nagsasalita, naglapit ang mga kamay namin sa katawan ng isa't isa. Dahan-dahan pa rin, na tila ba binibigyan ng bawat isa na umatras kung anuman ang ginagawa namin. Hinawakan ko ang likod niya, marahan. Pagkatapos noon ay hinalikan ko siya sa kanyang lieg. Napasinghap siya, napaungol. Huminga siya ng malalim. Huminga na rin ako. Hindi kami nagsalita. Ang bawat paghinga ay kwento na nag-uugnay sa amin. Nagpapadami ng tensyon, ngunit nagpapalalim din ng init at sarap na pareho naming naramdaman sa parehong pagkakataon. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagtagpo ulit ang katawan namin sa init at lambot. Hindi kami nagmamadali, Mama Mia. Bawat galaw ay maingat, bawat hawak ay tila ba mas ini-explain ang nararamdaman namin sa isa't isa. Parang bawat hawak ay sinisigurado naming maramdaman ng maayos ang bawat segundo ng aming pag-iisa.
Hindi na kami nangangailangan noon ng salita. Ang bawat hininga, bawat titig, bawat pagdampi ng balat sa balat ay nagkukwento ng pagnanasa, pag-iinit, excitement at guilt na sabay-sabay naming naramdaman. At sa gabing iyon, paulit-ulit naming pinagsasaluhan ang bagay na yon. Kinabukasan, nagising ako na para bang may kulang at sabay na sobra sa loob ng dibdib ko. Hindi lang ito dahil sa pagod. Hindi lang ito dala ng excitement. May guilt, may takot, ngunit may kakaibang thrill din na hindi ko kayang maipaliwanag. Nung magising siya ay tsaka ako nagpaalam. Sabi ko uuwi na ako para makapag-ayos para sa trabaho. Nagkita kaming muli sa opisina. Nagtrabaho kami, ngunit mas ramdam namin ang tensyon sa bawat galaw ng isa't isa. Napansin pa talaga ng mga katrabaho namin ang kakaiba niya raong glow. Uy, nadiligan ka yata kagabi, Hana. Sinong dumilig sa'yo, ha? Di ba wala dito ang asawa mo? Wala. Kayo talaga nakatulog lang ng maayos. Narinig kong sagot niya. Hindi pa kami nag-uusap ng maayos. Pero bawat titig, bawat pagkakadikit ng kamay namin kapag nagsiserox kami. Sa pagkakataon na naglalapit kami sa elevator ay parang paulit-ulit na na-electrified ang katawan namin sa isa't isa. Na para bang hindi pa ako nakontento sa ilang ulit naming pagniniig kagabi. Na parang gusto ko na naman siyang ulit lapitan. Gusto ko na naman siya ulit mahawakan at mahalikan. Sa pantry, nagbukas ako ng kape. Hindi sinasadya ay nandun pala siya at natapunan ko ang braso niya. Agad ko yung hinawakan at pinagpag. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi niya inalis ang pagkakahawak ng kamay ko sa braso niya. At hindi ko rin gustong alisin yon, Mama Mia. Tahimik lang kami. Ngunit nang may narinig kaming mga tunog ng paang papalapit sa amin ay agad kaming naghiwalay. Ramdam naming pareho. Isang lihim na nag-uugnay sa amin. Ay tila ba wala na kaming magagawa pa para pigilan ang paglaki nito. Alam kong hindi lang kami naglalaro. Hindi lang kami nagkakaroon ng excitement. Alam kong may consequence ito, Mama Mia. Kasi may risk. May chance na mahuli kami. At yun ang nakakapangilabot. Nakakapangilabot na pakiramdam, ngunit nakaka-addict rin sa parehong paraan. Hindi kami makapagpigil sa isa't isa. Muli na naman siyang nag-text pagkatapos ng 2 gabi nang hindi kami nagkita. Inaaya na naman niya akong pumunta sa apartment niya kasi sabi niya hindi raw niya talaga kayang mag-isa. Pagdating ko sa apartment niya, hindi na kami naghintay ng matagal sa sofa. Ang lamig ng gabi ay ramdam ng katawan namin, pero mas nag-aalab ang init namin sa isa't isa. Hinawakan ko siya sa balikat. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi pa rin kami nagsasalita, na para bang alam naming pareho kung ano ang pinunta ko doon o kung bakit niya ako pinapunta doon. Oo, Mama Mia. Sa madaling salita, ay nagtagpo ulit ang aming mga labi. This time ay tila ba sabik na sabik kami sa isa't isa. Kung nung una ay dahan-dahan, kung nung una ay dinaramdam at sinisavor namin ang bawat pangyayari sa aming mga katawan, ngayon ay tila sabik na sabik kami. Dahil 2 gabi din kaming hindi nagkita. 2 gabi din naming pinag-isipan ng mabuti ang nangyari sa aming dalawa.
Ngunit sa pagkakataon na yon, hindi na kami nagpigil pa. Hindi na namin kailangang mag-usap, mga katawan na namin ang nagsasalita. Nananabik na ang halika namin. Nagtanggalan na kami ng saplot sa isa't isa na para bang uhaw na uhaw, na para bang may hinahabol na oras, na para bang nagmamadali at may dimetrong taxing nag-aantay sa labas. Pagkalipas lamang ng ilang minuto ay nagtagpo ulit ang aming mga katawan sa init, sa pagnanasa at sa kakaibang presensya ng isa't isa. Nung maging isa na ang katawan namin, dun na dahan-dahan ang aming mga galaw. Ninanamnam ang pag-iisa ng aming mga katawan. Gusto naming maramdaman sa bawat segundo ang pag-iisa namin. Wala talagang salitang namamagitan sa amin. Ang maririnig mo lamang ay ang pawang pag-ungol. Ang maririnig mo lamang ay ang pawang mga katawan namin na nag-uusap. Pagbabanggaan ng katawan na malaswaman sa tingin ng iba, ngunit lalong nagdadagdag ng init para sa aming dalawa. Pagkatapos ng gabing yon, alam namin na hindi na namin mapipigilan pa ang aming mga sarili. Hindi ako umuwi sa bahay kinaumagahan dahil wala namang pasok dahil Sabado. Sabado't Linggo, Mama Mia, nandun lang ako sa apartment niya. Hindi ako umaalis. Nandun lang kami. Walang lumalabas. May nagtitext sa kanya, nag-aayang gumimik. Mga friends niya, mga pinsan niya. Ang sinasagot niya ay busy siya. Puntahan ka na lang namin dyan sa apartment mo. Hindi, wala ako sa loob. Lumabas ako eh. May lakad ako. Ngunit hindi nagpapigil yung ilan niyang mga kabarkada. Habang magkaisa ang mga katawan namin, habang umuungol siya sa ibabaw ko, ay narinig naming may kumatok sa pintuan. Buti na lang at nailak namin yon. Tinatawag ang pangalan niya. Hana? Hana? Nandyan ka ba? Biglang nagring ang cellphone niya. Buti na lang at abot kamay niya lang yon at dali-dali niyang sinilence. Halos nagtawanan at tumaagik-ik pa kami habang magkahugpong pa rin ang aming mga katawan. Habang may tumatawag sa pangalan niya sa labas, kami naman ay pinipilit pigilan ang mga ungol namin sa loob. Kinagabihan ng Linggo ay umalis ako at umuwi ng bahay. Tanong ng tanong sa akin ang mga kasama ko sa bahay kung bakit hindi ako umuwi ng 2 araw. Sabi ko may inasikaso kaming importanteng kliyente sa opisina. Ang hindi nila alam, nagpapakasasa lang ako sa init at sa pagnanasa ako kay Hana. Kinabukasan Lunes, nasa opisina kami. Ramdam pa rin naming dalawang kakaibang tensyon na para bang hindi namin kaniniig kagabi lang. Pero kakaiba ang tensyon na yun, Mama Mia. May kaakibat na panganib. Panganib na baka matuklasan na kami ng iba. Nagpunta siya sa pantry. Naglagay ng kape. Good morning. Bati niya, ngunit ang titig niya ay sa akin. Hindi lang simpleng titig yon. Parang may tinatagong mensahe. Mama Mia, kinakabahan ako sa titig na yon at baka may makapansin. Hindi kami nag-usap ng mahaba para wala talagang mag-uugnay sa aming dalawa. Bawat galaw namin ay mas lalo naming iniingatan ang aming sikreto. Hanggang sa may marinig kami sa opisina tungkol sa bagong inspektor. Oo, Mama Mia. May bago raw sa opisina namin. Ang sabi ay nakakatakot daw ito.
marami na raw itong mga nahuling kabulastugan mula sa ibang branch. Ewan ko. Kahit na alam kong nakakatakot, para sa akin ay tila nakadagdag pa ito ng thrill. Tila nakadagdag pa ito ng kakaibang damdamin sa aming dalawa. Hindi na kami nag-text kagabi. Ngunit alam kong pareho naming iniisip ang isa't isa sa buong araw sa opisina. May project meeting kami bandang hapon. Habang naglalakad kami sa koridor, aksidenteng nagkadikit ang mga braso namin. Sa simpleng pagkakadikit na yun ay may isang katrabaho na nakatingin sa amin. At nagulat kami. Hindi kami nag-usap ng mahaba, ngunit ramdam namin na may panganib. At pareho naming gustong ulitin. Kahit na mapanganib ang mga gabi at mga araw na nasa apartment niya kami. Pagkatapos ng meeting ay pasimple niya akong kinausap. Pwede bang pumunta ka sa akin mamaya? May kailangan lang akong ipakita. Mama Mia, alam ko kung anong ipapakita niya. Kaya kahit maulan at may kulog pa at kidlat ay sumakay ako sa motor ko. Pagdating ko sa apartment niya ay nakabukas ng ilaw. Ngunit hindi kami naghintay sa sofa. Pinilit niya akong tumayo at lumapit sa kanya at saka pumasok kami sa kwarto. Alam mo, hindi ko na gustong itago itong nararamdaman ko sa'yo. Hindi ako makapagsalita. Ngunit sa halip na sagutin ko yun ay hinalikan ko siya. Hinila ko siya papalapit at nagyakapan kaming dalawa. Mama Mia, hindi ko alam kung anong merong gayuma ang isa't isa at hindi namin mapigilan ang paglalapit lagi ng aming mga katawan. Paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Sa bawat gabi, kapag pa-out na kami sa opisina, ay pasimple akong dumidiretso sa apartment niya. Pasimple kami. Kung minsan, isang round lang, lalo na kung napagod kami buong maghapon sa kakatrabaho. Pero kadalasan, 2 hanggang 3 talaga bago ako umuwi ng bahay. Kapag Sabado at Linggo, lagi kaming nasa apartment niya. Nagtataka na ang kanyang mga kaibigan kung bakit hindi na siya sumasama. At lalong mas nagtataka ang kaniyang asawa kung bakit hindi na ito madalas na tumawag. Nasa ibang baryo po o sa ibang isla ang asawa niya dahil dun ito na-assign sa trabaho. Ang lagi niyang sinasabi, busy siya. Marami siyang ginagawa sa opisina. Ganun lagi ang kanyang palusot. Ako naman ang lagi kong palusot sa bahay ay may hinahabol akong promotion. Isang umaga sa opisina, ramdam ko agad ang kakaibang tensyon. May bago silang project, audit at pareho kaming may deadline. Ngunit habang naglalakad kami sa koridor ay napansin kong parang tumingin sa amin ang aming team lead. Matalas ang tingin niya sa amin na para bang may inaalam. Hindi naman kami nag-usap pero alam kong ramdam naming parehong may panganib. Bigla siyang nag-text. Huwag kang titingin sa akin sa araw na to. Huwag kang magpapadistract ngayon dahil may mga nagtatanong na sa akin tungkol sa ating dalawa. Tumango ako sa sarili ko. Ngunit Mama Mia, hindi ko alam kung paano pipigilan ang tumingin sa kanya. Bandang gabi ay nag-text siya sa akin. Punta ka sa apartment mamaya ha. Hindi tayo nagkita kagabi. Iniisip ko ang office. Iniisip kong kinausap ako ng aming isang boss. Mama Mia, may nagsumbong daw pala na parang may kakaibang namamagitan sa aming dalawa ni Hana. Siyempre todo deny po ako. Hindi ako pwedeng umamin. Una,
bawal talaga sa pulisiya ng opisina. Pangalawa, may asawa siya. Kaya hindi dapat. Alam ng buong opisina na may asawa si Hana. Kaya alam ko, Mama Mia, alam ko na magiging malaking iskandalo talaga kapag nahuli kami. Kinabukasan sa opisina ay ramdam ko ang init ng gabing pinagsaluhan naming dalawa ni Hana. Ramdam ko rin ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid namin. Hanggang sa may nagtanong sa akin, "Uy, bakit ang lagkit yata ng titigan ninyo ni Hana? Marami nang nakakapansin eh." Hindi ko alam, Mama Mia, na meron palang mga matang lawin sa opisina. Napakadaling makapansin ng kakaibang pangyayari sa paligid. Meron palang mga ganong klaseng tao, ano? Pero deny pa rin ako ng deny. Sabi ko wala yun. Sabi ko magkaibigan lang kami. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nung binalita sa akin ni Hana na lilipat daw siya ng trabaho. Yun pala, Mama Mia, ay naghanap na talaga siya ng ibang mapapasukan. Hanggang sa may kaibigan siyang nagrekomenda sa kanya ng ibang kumpanya na mas maganda naman ang pasahod pero hindi rin masyadong kalayuan dun sa kanyang apartment. "Bakit ka aalis?" tanong ko. "Para wag tayong mapigil. Para wag tayong tumigil." At yun ang ginawa niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagniniig dun sa kanyang apartment ay tumawag ang asawa niya. Sinagot niya ito habang dahan-dahan ko siyang binabayo. Narinig ko pang tinanong ng asawa niya kung bakit hindi na lang daw ito lumipat sa isla nila. Alam mo namang ayoko dyan, 'di ba? Pero Han, matagal na tayong hindi nagkikita. Bumisita ka naman dito. Oo na, bibisita ako. Pero wag muna ngayon dahil malapit pa ako. Dahil kakaumpisa ko pa lang sa bagong trabaho ko. Okay, sige. Kung gusto mo ako na lang bibisita sa'yo. Hindi na, wag na. Bakit ayaw mo akong bumisita sa'yo? Rinig na rinig ko ang kanilang usapan habang ako ay busy pa rin sa pag-iisa ng aming katawan. Nung matapos ang usapan nila, ay nakita ko pang sumimangot si Hana. Distorbo daw talaga yung asawa niya. At saka namin itinuloy ang aming ginagawa. Nung umalis si Hana sa opisina ay tila wala nang pumipigil sa aming dalawa. Hanggang isang araw, pagkatapos ko sa trabaho ay bumili muna ako ng aming makakain. Nagdadrive ako ng motor at pasipul-sipul pa ako habang papunta sa apartment niya. Pagdating ko sa apartment niya, pinihit ko ang doorknob pero nakalock yun. Kaya kumatok ako. Tatawagin ko na sana ang pangalan ni Hana nung bigla itong bumukas. Mama Mia, asawa niya ang nagbukas ng pinto. Gulat na gulat talaga ako dahil hindi ko inaasahan ang pagdating ng asawa niya. Tsaka ko naisip na hindi ko binubuksan ang cellphone ko. Baka nag-text nga talaga si Hana sa akin. Anong kailangan mo? Sir, delivery po. Sinabi ko ang buong pangalan ni Hana. Ganun ba? Ganito ba talaga delivery dito? Hindi naka-uniform? Sorry sir, nabasa kasi ng ulan. Eto po, bayad na po yan. Nung tinanggap niya ang binigay kong pagkain mula sa isang fast food, ay tsaka na ako umalis at nagpasalamat. Mama Mia, hindi ko may paliwanag ang kabang naramdaman ko. 3 araw na hindi nagparamdam sa akin si Hana. Kinakabahan ako at baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Ngunit pagkatapos ng 3 araw ay tsaka siya nag-chat sa akin.
Ang sabi niya, umalis na raw ang asawa niya. Pumunta daw ako dun sa apartment niya kinagabihan. At pumunta naman ako. Doon niya sinabi sa akin na pati rin daw siya ay nagulat sa biglang pagdating nito. Buti na lang talaga at hindi ito dumating sa gabi kung kailan nandun na ako. Buti na lang talaga at nauna ito at nakapagpalusot ako dahil sa dala kong fast food. At dahil sa nangyari ay kumuha kami ng isang unit ng apartment na malapit lang sa bahay ko. Isang lugar kung saan hindi alam ng asawa niya. Hindi na kami sa apartment niya nagtatagpo dahil baka bigla na naman itong dumating. Kundi dun na sa bagong renta naming apartment. Ngayon Mama Mia, patuloy pa rin ang ginagawa naming dalawa ni Hana. Nag-iingat naman kami. Nagpipills naman siya para hindi talaga siya mabuntis at baka magkandaletse-letse na ang mga buhay namin. Mas naging maingat kami. Ang mahalaga sa amin ngayon ay hindi kami mapaghiwalay. Nagpatuloy ang aming relasyon. Sa bawat gabi, lagi kaming magkasama. Laging magkaisa ang aming mga katawan. Ngunit alam naming pareho na hindi lang mga katawan namin ang nagiging isa, kundi maging ang mga puso na rin namin. Alam ko, huhusgahan ninyo kaming dalawa. Ngunit sadyang hindi ko talaga mapigil ang aking sarili. Sadyang hindi ko talaga mapigil ang aking damdamin at ang init ng tawag ng laman ko para kay Hana. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Jerry. Ano, a-advisean pa ba natin itong si Jerry? Charot lang. Jerry. Nako Jerry, ikaw talaga ha, hindi ka natututo, muntik na kayong mahuli. Ay, ganun ba talaga ang buhay? Anyways, wala na kaming magagawa dyan dahil alam naming lahat na alam ninyong pareho ni Hana kung ano ang tama at mali. At pareho pa rin ninyong pinipiling gawin ang mali. Teka sandali, check ko muna kung may video pa ha, sandali lang. Upon checking, meron pa naman. Anyways, nako, alam naman naming lahat dito, Jerry, na alam mo na. Alam niyong dalawa ni Hana na hindi tama yung ginagawa ninyo pero patuloy niyong ginagawa. So, ano pa bang magagawa namin? Diba? Paano pa ba namin yan babaguhin yung desisyon ninyo? Anyways, ang sa amin lang talaga maging handa kayo sa mga consequence na pwedeng dumating sa inyong dalawa, lalo't alam ninyong mali ang inyong pinapasok na relasyon. Parang tawag ng laman yata yan, kasi nagpipills talaga si Hana para wag kayong mahuli. Parang kakaiba ang connection ninyo pagdating sa physical aspect. Charot lang. Anyway, sa mga may gustong i-comment dyan para kay Jerry, ayan po ang ating comment section. Be gentle lamang po kayo. Huwag tayong magmura dito dahil baka tayo pa ang maunang ma-high blood kay Jerry at kay Hana, okay? Be gentle lang kayo sa comment nyo dyan. At syempre sa mga nanonood sa atin, maraming salamat. Paki-like at share ng video na to. Kahit hindi nyo na i-like, kung hindi nyo like ang kwentong ito, dahil parang wala namang character development itong si Jerry at si Hana, huwag nyo na lang i-like, i-share nyo na lang. Dahil kung nabwisit kayo, dagdagan pa natin ang mga taong mabwisit kina Jerry at Hana. Go na! Anyways, hello muna ako sa ating mga suki na mga members. Ayan po, maraming salamat sa lagi ninyong pagsuporta. Kaya ko sa nagbabalik nating member na si Marlia Giana Shane, kay Rico Sedanco na bago din nating member, kay Colleen Bueno na bagong rejoin din bilang member. Hello din ako kay Gimaras Girl, maraming salamat. Kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Diane Martinez, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, kay Gail Easy,
kay Mila Raduban at kay Freaky. Ayan, maraming salamat sa ating mga members at syempre pati na rin sa ating mga commentators, mga subscribers natin na laging nagko-comment sa atin, nagpapa-shoutout. Ayan po, naka-flash na po ang inyong mga pangalan, pati na rin ang inyong mga shoutout at ang inyong mga mensahe dito sa ating program. As you can see, 3 araw na po tayong fresh ang mga kwento kasi sinusubukan talaga nating mag-upload ngayon. Alam kong nadi-disappoint na yung iba. Lalo pa yung iba na paulit-ulit na minumukbang yung kwento natin. Ay nako, wag po kayong mag-alala, hanggat kaya, go natin itong mga fresh na kwento every day. So, ang hiling ko lang sana sa inyo, wag niyong kalimutan na sumuporta lagi at wag niyong kalimutan na syempre, 'di ba, bukod sa pagsuporta wag niyo namang i-skip yung ads kung kaya lang naman. Maraming thank you. Kung may sarili po kayong kwento, please do not hesitate to share that to us. Ayun po ang ating email address sa baba. That's mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong video na naman at upload at kwento dito sa ating channel. Paalam, I love you all so much. Mwah! Ingat po kayo. Bye-bye!